budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Hindi talaga nagkamali si BP Sara nung sinasabi niya noon na dalawang tao lang ang humawak ng pera sa Pilipinas. Dalawang tao lang at pinangalanan niya kung sino yung dalawang tao na yun lang ang humawak ng pera sa Pilipinas. Sila ang nasusunod at magdesisyon. Si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ayan na ngayon. May isang kontraktor na mag-asawa na sinabi yung pangalan nila, di ba? Sinabi nila. At saka ngayon, lumabas na nga si Congressman Kiko Barsaga na dapat isali talaga yan si Martin Romualdez sa investigasyon. Dapat isali talaga. Dapat kasali siya dahil siya ang House Speaker. Hindi po talaga nagkamali si BP Sara doon sa mga sinasabi niya. Totoo po yung mga sinasabi niya. Nakikita na po ngayon. Naglalabasan na po ngayon. Andyan na nga po yung ingay ngayon. Ang kanilang dalawang pangalan. At nakikita naman po natin. Parang ayaw nila iharap si Zaldico dun sa Kamara o investigasyon sa Kamara. Parang ayaw, di ba? Parang ayaw na. Andun pa ata. Nagpa-doktor sa ibang bansa dahil mababa na ata yung dugo. Lumabas na po talaga ngayon na ang katotohanan yung mga sinasabi ni BP Sara Duterte. Totoo pala yung sinasabi niya talaga. At noon pa man naniniwala na ako sa mga sinasabi ni BP Sara Duterte. Kung sino pa talaga yung nagtatrabaho ng tapat. Kahit ginigipit tuloy-tuloy ang trabaho. Siya pa talaga ang sinisiraan ng mga sakim dyan. Mga sakim sa pira. Tignan mo si Tito Soto. Ang sabi ni Tito Soto, bakit daw yung mag-asawang kontraktor o diskaya ay walang listahan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paano magkaroon ng listahan ang mga kontraktor na yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ay wala naman silang nabibigyan o wala silang binibigyang pera. Di ba? Paano sila magkaroon ng listahan? Ngayon, nagkaroon sila ng maraming listahan kung sino-sino yung binigyan nila ng pera na 30%, 20%. Dahil napakaraming sakim na buaya sa panahon ngayon. Napakaraming buayang sakim sa pera. Yan po ang katotohanan, makikita po natin ngayon. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kuinestyon niya kung bakit daw walang listahan ang mga diskaya sa mga binibigyan ng pera. Wala siyang binibigyan, wala silang binibigyan. May nanghingi nga, hindi natutuloy dahil pinajajaryo niya. Di ba? Tapos ngayon, namayagpag yung mga sakim sa pera ngayon, kaya napakaraming listahan yan si diskaya, yung mag-asawang kontraktor na yan. Kaya marami sa listahan. Tinatanong ba ba yan? Kasi noon nakikita mo mayroon mga korupsyon na yan, pero hindi grabe kalaki kagaya ngayon na parang walang kabusugan. Yung mga buaya, parang walang kabusugan. Pero ang Panginoon hindi pumayag, nilantad ang katotohanan. Ipanakita ang ebidensya na mayroong nakawan at mayroong korupsyon po talaga sa panahon ngayon. Sunod-sunod ang pagbaha, kunting ulan, baha. Di ba? Ayan, ebidensya yan. Ang pinagmayabang ni Pangulo dati na 5,000 flood control project ba yon? Wala, ilang linggo lang. Ilang linggo. Grabing baha sa Rizal noon, di ba? Sa Rizal, lumabas kaagad yung ebidensya na wala. Kung mayroon masiguro, ilan lang yan. Tapos ngayon, question yun yung panahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito si Dilima. Ang sabi ni Dilima, sa panahon daw ni Pangulong Duterte, nagkakaroon po daw ng utang o bayarin na 6.8 trillion. Kita ko lang sa Facebook Nakita ko yan sa Facebook, yung post na yan. Pero
Pero hindi naman yan sasabihin kung hindi sinabi siguro ni De Lima. Tapos kay Noynoy daw, 1 trillion lang daw. Uy! Uy! Kaya ka nga naiwas o hindi ka tinamaan ng sakit noon dahil nakinabang ka sa bakuna eh. May pandemic pa yon, pero tingnan mo yung nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami at hindi basta-basta. Ngayon, may ipagmamayabang ba sila? Kanilang nagawa? Ayan, baha ang dapat nilang ipagmayabang at saka yung mga flood control project na ghost at saka yung iba hindi standard o wala sa standard, mabilis magiba, biak-biak, walang laman kundi puro lupa, buhangin. Yan ang ipagmayabang nila ngayon. Di ba? Tapos yung Davao, gustong imbestigahan. Lalo-lalo niyan si Abante. Uy! Sa Davao ka pa mag-imbestiga? Yung lugar nyo dyan sa Maynila kunting ulan lang, hindi pwedeng walang may baha na lugar. Tapos, doon mo problemahin sa Davao. Ba't mo problemahin yung Davao? Nakikita mo yung mga magagandang project doon. Bumabaha ma doon pag napakalakas ng ulan pero humuhupa din daw. Diyan, dapat ang problemahin nitong tao na to na ano talaga, yung malinis ba? Unahin mo yung lugar nyo dyan. Tingnan mo muna yung lugar mo. Magsalamin ka muna bago ka mangutya sa iba. Kita mo? Kung gusto niya dapat pumunta sa Davao para makita niyang katotohanan, di ba? Kahit iumpog mo niyang ulo doon sa mga project na nagawa nila doon, flood control project, hindi niya mabubutas, hindi niya magigiba. Di ba? Subukan niya pumunta doon kung may baha siyang lulusungin. Di ba? Pero dyan sa Metro Manila, paano lulusong ng bahayan? Gaganda na sasakyan yan eh. Ang gaganda na sasakyan, paano lulusong ng bahayan? Galit na galit isa nung isang kontraktor na si Diskaya. Grabe galit na galit siya dahil kahit anong pilik niya, wala talaga o hindi nagsalita ang Diskaya na may nakaraang administrasyon daw, sino-sinong binayaran. Ang sabi ng mga Diskaya, wala po kaming binayaran nung nakaraang administrasyon. Wala po kaming binigyang politiko dahil kapag may manghihingi sa amin pagdating ng project, hindi po namin binibigyan, pinapadyaryo po namin. Kaya wala silang nabigyan. Pinipilit nila, pinapaamin. Pinipilit, kaso wala silang mapipiga. Pinipilit. Diba? Makikita po natin dito talaga na ewan ko na lang na totoo po talaga ang mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Tingnan mo si Kiko Barsaga, yung congressman na 26 years old pa lang, hindi nakatiis sa nakikita ngayon, hindi nakatiis. Nagsalita kahit napakabatang congressman pa. Diba? Lakas loob. Parang nagkasagutan, nagkapatamaan sila ni Senador Soto ngayon. May post siyang bago ngayon, si Kiko Barsaga, kahit tingnan nyo pa yung Facebook niya, Kiko Barsaga. Pinost niya doon, sunod-sunuran lang sa speaker o sunod-sunuran lang kay Martin. Tingnan nyo kung sinong picture ang inilagay niya doon pero tinakpan na niya mukha pero kitang-kita mo kung sino siya. Diba? Grabe, believe ako sa batang yan. Walang takot banggain. Yung matitigas daw na pader. Diba? Matitigas daw na pader. Pag ikaw talaga wala kang ginagawang masama, hindi ka talaga natatakot at matapang ka talaga na sumagot at magsalita. Pero kapag ikaw may kasalanan at guilty ka, sasalita ka dyan, didipinsahan mo lang ang sarili mo. Hugas kamay. Diba? Hugas kamay. Yan ang mga ginagawa dyan sa mga talagang hindi gumagawa ng matino o gumagawa lang ng para mabusog. Biruin mo yan. Si VP Sara, hindi nila talaga tinitilan yung Davao, Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ka manood sa investigasyon. Manoorin mo yun dun sa kabilang investigasyon. Huwag sa Senado. Makikita mo,
Ang tinatanong talaga nila doon, nakapokus sila sa 2016 to 2022. Pagdating sa 2023 to 24, hindi nila sinasali yan. I-review nyo pa o i-replay nyo yung ano nila nakaraang investigasyon. 2016 to 2022 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte yan. Doon sila nakapokus. Di ba? Kasi kung talagang resolbahin nila lahat yan, unahin muna nila ngayon bago nila balikan yung luma. Dahil ngayon, namamayagpag talaga nandyan. Dapat tanggalin mo na ngayon para hindi na yan umakyat o dumami pa yung mga yan. Makagawa pa ng maraming kalukuhan dyan at makanakaw pa ng pira ng bayan. Pero iba iba ang dating. Ewan ko lang yan lang ang nakikita ko. Kaya ako, naniwala ako sa sinabi ni Sara Duterte. At saka makikita mo sa lahat ng investigasyon. Parang halos lahat Duterte ang sisi. Duterte ang bagsak Kulang na lang maaksidente, Duterte walang sisihin Di ba nakakaumay na salita. Yan ang lagi mong naririnig pagdating sa mga ganyan. Duterte, Duterte, Duterte. Pero majority sa taong bayan, suportado si Pangulong Rodrigo Duterte at mahal na mahal si Pangulong Rodrigo Duterte. At may pag-asa pang Duterte. May pag-asa pa. Andyan po si VP Sara Duterte. Ang pag-asa. Naniniwala po ako dyan. Naniniwala po talaga ako. Si VP Sara, pag-asa po yan ng bansa. Makikita po yan. Pag nakaupo si VP Sara Duterte sa awa ng Panginoon bilang Pangulo. Tingnan nyo kung anong gagawin ng mga buaya na yan, yung mga sakim na pira dyan. Pira sa bayan na pinagbubulsa. Matatakot at magkanya-kanyang batsi na yan. Ganyan-ganyang sibat na yan. Magiging mabait, magiging magpabait-baitan ang mga yan pagdating yan ng panahon. Kasi kung talang itinadhana si VP Sara na susunod na maging Pangulo, kahit ano pong gawin nila, kahit ano pong pigil nila, hindi po nila mapipigilan. Kung yan po talaga ang destiny ni VP Sara na magiging Pangulo kagaya sa kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte, mangyayari yan kahit anong gagawin nila. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang mga kaso dyan, kung ano-ano mga pagbibintang, hindi nila mapipigilan ang isang destiny o destiny ng isang tao. Kung talagang magiging Pangulo si VP Sara Duterte, ngayon pa lang, mag-isip-isip na dapat sila. Kasi ang destiny ng isang tao, kapalaran ng isang tao, ay hindi mo yan mapipigilan. Dahil ang Panginoon po ang gumagawa niyan. Hindi po si VP Sara ang gumagawa yan. Ang Panginoon po yan. Ang Panginoon na po mismo dyan. Kung talagang dyan ka. Pero kung hindi ka dyan, hindi ka talaga dyan. Diba? Pag sinabi po na, VP Sara, hindi ka pwede dyan. Dito ka. Alam ng Panginoon ang ano niya, di ba? Pero pag nakalagay na diyan sa kanyang kapalaran na talagang magiging Pangulo siya, tandaan nyo kahit anong gawin ng mga naninira kay VP Sara Duterte, atakihin na lang sila sa puso. Hindi nila mapipigilan yan. Malapit na ang 2028. Naku po, hindi natin alam yan. Dahil ang kapalaran lang po talaga ang pag-asa niyan. Kahit dayain, wala. Hindi mga yan dahil kapag ka talagang tadhana mo na yan, hindi yan mapipigilan dahil ang Panginoon po o kagustuhan ng Panginoon yan. Wala pong makakapigil sa kagustuhan ng Panginoon. Kahit sinong buaya ka man yan, kahit isang barko pa yung pera mo, hindi ka makakapigil sa desisyon ng Panginoon o sa plano ng Panginoon sa isang tao.
Ganon po yun. Pero yung iba dyan, nagpapakita nga, kung sa baga, makadiyos, makatao daw, lalo na sa ano, yung si Abante. Nako, bago yan magtanong, babasa muna ng verse, ano yan, sa mga salita ng Bible, mga version o verses diyan sa Biblia. Babasa yan sana, ganito, ganyan, ganyan. Bah, pero pagkatapos yan, paano siya, pakiramdaman mo siya kung paano siya magsalita at paano siya sumindak ng tao. 'Di ba? Panoorin nyo kung yung sinasabing maka-Diyos, ano pa siya ng cross diyan para makita natin kasi makikita po natin yan, hindi po yan na makikita po yan, hindi po talaga maitatago. Kung ano ang pag-uugali mo, hindi mo yan maitatago. Yung pagkakunwari mo, lalabas pa rin ang talagang totoong ugali mo. Kaya ako naniniwala, totoo ang mga sinasabi ni Sara dahil nakikita po talaga natin ngayon. Unti-unti na pong nagkakalasan yung suporta ni Martin Dalianes Kiko, dati si Tubichanco, at saka yung tatlo yun sila ni Tubichanco. Umalis, tapos ngayon si Kiko. Balibilang ko mga 4 na, baka mayroon pa na iba dyan na nanahimik lang, di ba? Kaya, pero sinabi nila solid pa raw talaga ang suporta ng majority kay Martin. Makikita lang natin yan, sila-sila lang naman yan mga yan eh. Sila-sila lang yan dyan. Grabe po talaga mga pangyayari ngayon. Minsan lang nakakalungkot. Minsan lang nakakainis yung mga balita na kakaiba po talaga. Pero ako, may pag-asa pa. 2028, ang pag-asa na lang talaga natin. Mahirap na talaga umasa sa ngayon.